Eto, kakapasok ko lang mula kay Philippine Trending News, no? Nagkagulo na PBBM Amerika, mga Korean Navy, mga sundalo pumutok sa China West Philippine Sea tinamaan, mga kapatid. Yan, binasa ko lang yung title. Yan. Mula kay Philippine Trending News, mga kapatid. Huwag niyo kalimutan mag-subscribe sa kanyang YouTube channel. Nakalagay po ang link sa ibaba. At kung bago ka pa lamang dito at trip mo yung mga ganitong klaseng reaction video and commentary, huwag mo rin kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka whenever na may mga bago tayong reaction video tulad nito. So wag na natin patagalin pa. Total, wala na rin naman tayong hinihintay na. Panoorin na natin to, mga tol. Muling pinagtibay ng ating bansa sa pamamagitan ng Department of National Defense ang kanilang kahandaang lumahok pa sa mga international peacekeeping operations. Si Department of National Defense Undersecretary for Capability Assessment and Development Angelito De Leon na nanguna sa delegasyon ng Pilipinas sa 2023 United Nations Peacekeeping Ministerial Meeting noong nakaraang linggo ay nag-commit ng isang Quick Reaction Force Company at isang Military Engineering Company sa United Nations Peacekeeping Capability Readiness System. Sinabi ni De Leon na ang pangako ng isang grupo ng Quick Reaction Force ay karagdagan sa umiiral na Force Headquarters Support Unit at Aeromedical Evacuation Module na ipinangako ng Pilipinas sa United Nations para palakasin ang bisa ng peacekeeping operations. Muli rin niyang pinagtibay ang pangako ng ating bansa na ipagpatuloy ang pagbibigay ng mga tagapagsanay para naman sa United Nations Mobile Training Terms at United Nations Military Experts on Mission. Ang nasabing team ay kadalasang binubuo ng mga babaeng opisyal sa iba't ibang lugar ng misyon bilang pagkilala sa mahalagang papel ng mga kababaihan sa mga holistic na diskarte sa mga kapaligiran ng peacekeeping. Sa loob ng 60 taon, ang Pilipinas ay aktibong nakikibahagi sa United Nations Peacekeeping na nagtalaga naman ng 15,000 na mga sundalong Pilipino sa 21 peacekeeping operations at mga special mission doon sa politika. Sinabi rin ni Undersecretary De Leon na ang Pilipinas ay nagtatayo ng isang police unit bilang karagdagan sa mga individual na opisyal ng pulisya para sa United Nations sa South Sudan, Huyan. Ipinamalas din niya ang layunin ng pambansang pulisya ng Pilipinas na i-host ang 2024 launching ng United Nations Certified Instructors Development Course para naman sa mga international na kalahok mula sa mga kalapit na police contributing countries. Sa dagdag pa nating balita, 2 barko ng Korean Navy nasa Maynila ngayon para naman sa serye ng mga aktibidad na naglalayong palakasin ang relasyon ng Pilipinas at ng South Korea. Ang training ship na ROX Hansando at ang support ship na ROX Hwachyon ay lalahukuyan sa Cruise Training Task Group ng Republic of Korea Navy na gaganapin dito sa Pilipinas upang gunitain ang ika-70 anibersaryo ng Korean War at ganun din ang iba pang mga kaakibat na aktibidad. Dumating ang mga kalahok na barko ng naturang panig noon pang 27 ng Disyembre at yan ay inaasahan mga na bilang bahagi po ito ng 12 Port of Call training na may sakay ho na 460 na mga seafarers. Ito, malapit din sa atin to, no? South Korea, mga tol. Yung Korean War kasi nagpadala tayo ng mga sundalo dyan sa kanila para lumaban, no? Para sa kanilang bansa. Baka naman itong pakikipagkaibigan sa atin ng Korea masamain pa ng mga bansang gustong sumakop dito sa mga soberanya natin. Grabe na talaga yon. Baka naman sa mga pag-exercise, mga military maritime exercise na ganito, nakamatsyag pa sila, ha? Tamang hinala na naman. Ito mga 28 pagbisita ng naturang contingent dito sa bansa. Ang pinakamataas na record na naitala dito sa Asia. Kabilang sa mga nakatakdang aktibidad ng naturang team dito sa Maynila ay yung pagbisita sa Korean War Memorial Cemetery at ang Heroes activities o yung pagkilala doon sa mga binawian ng buhay sa nakalipas na giyera para naman sa isang wreath-laying ceremony at pagbisita rin sa Korean War Memorial Hall para naman parangalan yung mga sakripisyo ng Korean War veterans at iba pa. Sa isa pang aktibidad pagsasanib ng ganun din yung pagtatanghal ng kultura ng parehong banda ng hukbong dagat at yung honor guard at mangyayari ho ito dyan sa Rizal Park sa lungsod ng Maynila. Bibisitahin din ang Philippine Fleet, lilibutin ang Philippine Navy Special Operations Command at mag-host naman ng reception upang palakasin ang malapit na pagiging magkaibigan sa pagitan ng hukbong dagat ng Pilipinas at ng South Korea. Pilipinas, mga sangkay o puwersa ng ating bansa, Armed Forces of the Philippines. Benweltahan po itong kalokohan ng China. Ayan po ang report. Yung Armed Forces of the Philippines, yung mga kasundaluhan po natin
Buenweltahan po itong kalokohang ginagawa ng China. Ito, panoorin po natin ang balita. Bumuelta ang Armed Forces of the Philippines sa paulit-ulit na paninisi ng China na tayo raw ang pasimuno ng gulo sa West Philippine Sea. Ayon! Actually, hindi na bago yan sa pandinig natin mga tol, no? Ganun naman sila talaga, no? Kahit na, ewan ko kung may bansang naniniwala sa kanila, hindi natin alam kung meron pang mga naniniwalang doon sa mga sinasabi nila na tayo yung paulit-ulit na sinisisi nila dahil paulit-ulit tayong, alam mo yun, tayo daw yung agresibo, tayo nag-ahara sa kanila, tayo yung pasimuno ng gulo mga tol. At hindi ko lang din alam kung meron pang mga Pilipino. Baka meron sa inyo, sa mga nanonood ngayon na naniniwala sa China. Dali po dyan yung China, mga sangkay. Nakaraan kasi, ang China po, naglabas po ng statement yung kanilang spokesperson. Ayon po sa kanila, ang Pilipinas di umano ang nanggugulo at nagkikreate po ng mas matinding problema dyan sa West Philippine Sea. Yan po yung pinapalabas ng China, mga sangkay. At hindi na bago para sa atin yan. Kasi noon pa man, ginagawa na po talaga nila yan. Instead na, kasi madalas sila po ang nakikitang nambubuli, di ba? So, ang ginagawa nila, dahil no choice po sila, dahil lagi pong nakikita na nambubuli sila, gagawa po na lamang po sila ng mga propaganda, paninisi, kung ano pa man mga sangkay, para po kunwari makita ng buong mundo na ang Pilipinas ang gumagawa ng gulo dyan sa West Philippine Sea. Kaya nga, pero kalokohan kasi may video di ba? May mga video naman, may mga picture pa. So sino yung gusto nilang papaniwalain? Buong mundo? Malabo na nilang mapaniwala buong mundo. Kasi unang-una, hinihikayat nga sila ng iba't ibang mga bansa na irespeto naman nila yung international law. Di ba? Sabi nga kanina dun sa balita na panood natin mula sa Wayon, di ba? Hindi nire-recognize o nire-reject ng China yung hatol noong 2016 sa Daheg. Arbitral ruling na nagsasabing walang visa yung claim ng China dito sa West Philippine Sea dahil merong 200 nautical miles ang Pilipinas ayon din naman sa UNCLOS, di ba? Pero ni-reject ng China yon mga tol. So sinong pinapaniwala nila sa kalokohan nila? Di mga mamamayan lang din nila at saka yung mga Pilipinong tuwang-tuwa sa kanila, di ba? alam mga sangkay. Ang katotohanan kasi wala naman kumakampi sa China na very vocal na sasabihin na yung pwesto na kanilang pinapasok dyan sa West Philippines ay kanila. Meron si Herman Chu. Herman Chu Laurel. Yun, talagang naikipagtalo pa yun sa mga interview. Ay nako, subukan nating gawa ng reaction yun mga tol. Medyo may katagalan na yung video yun pero talagang todo pagtatanggol niya sa China. Sila lang naman ang mga singkit ng mga Chinese ang naniniwala tungkol dyan. Yan ay kahit na malinaw sa mga video na mga barko ng China ang nambobomba ng tubig. Diba? Linaw po niyan. Paano po nila lulusutan yan? Ayan po, kitang-kita nyo naman. Tingnan nyo mabuti mga sangkay kung papaano po yan dinudurog nitong China. Ito po, barko ng Philippines po yan. Tapos itong China, paulit-ulit na nangaharas, paulit-ulit na bumubuntot, gumagawa ng kalokohan dyan sa West Philippine Sea. Buti nga bumubuo na po itong kasundaluhan natin. Hindi po yung tipong sunod-sunuran na lamang po, porket malakas sila. Hindi naman po pwedeng gano'n. Pero, sana po hindi humantong sa mas matinding problema. Like, for example, magkaroon ng war. Kasi ayaw po talaga natin magkaroon ng gera. Kasi sa gera na yan, wala naman po talaga, in reality, walang nanalo dyan. Siguro may madideklarang panalo, pero ganun pa rin, talo pa rin mga sangkay dahil po sa mga pinsala, mga damage na nangyari. Like, for example, nung World War II. Ano ba ang nangyari noon mga sangkay? Nanalo po ang mga kaalyado ng Amerika against dito sa kalaban nila, Germany. Kalaban din nila itong Japan ng mga malalakas noon. Pero mga sangkay, sa realidad, wala naman pong nanalo talaga kasi lahat po may pinsala, lahat po mayroon pong problema, yung ekonomiya bagsak. Kung pagdating naman sa ekonomiya at mga structure mga tol, siguro 1 decade, 2 decades, mababawi yan, di ba? O ekonomiya, depende sa China, baka mas madali silang makabawi kumpara sa Pilipinas, di ba? Yung mga structure, may tatayo ulit yan pero yung mga buhay na nasayang, di ba?
Yung tinatawag na collateral. Kawawa, 'di ba? Yung mga buhay na magbubuwis dahil sa ganyan. Talon-talo talaga mga tol. Pagdating sa ekonomiya, alam naman natin, giant country yan eh. Ano ba naman yung Pilipinas kumpara dyan? Makakabawi agad sila in terms of economy. Pero dun sa mga nasayang na buhay, di ba? Isipin niyo yun mga tol. Diba? So sana po hindi po ito mag-escalate papunta po sa war itong Pilipinas at China. At bumumuntot sa mga sasakyang pandagat ng Pilipinas, partikular na sa mga resupply mission sa Ayungin Shoal kung saan nakaposte ang BRP Sierra Madre. Sabi ng China, wala tayong karapatan sa Ayungin, pero nanindigan ng AFP na meron. China raw ang dapat sumunod sa international law. Ayun. Nakarampay yung sinasabi mga sangkay ng China dapat sumunod sa international law. Di ba nga po nakaraan pa, pero wala, hindi po talaga tayo papakinggan yan. Kasi hindi nga po sila sumusunod sa international. Yun po yung ano nila eh. Yun po yung paniniwala nila mga sangkay na kahit paano ang desisyon ng international, mas paniniwalaan nila yung kanilang kasaysayan na sinasabi na nasa mapa daw po nila na itong malaking bahagi ng West Philippine Sea ay kanila. Biruin mo kung sa international law, hindi sila sumusunod. Diba? Kung sa international law, hindi nila kinikilala. At paulit-ulit nating sinasabi, mga tol, nakapirma sila dun sa UNCLOS pero hindi nila ino-honor yung pirma nila. Ano pa kaya, no? Yung mga panawagan ng Pilipinas sa kanila. Ano bang tingin nila sa Pilipinas, diba? Isa lang kayo maliit na bubwit sa amin, diba? Tinik lang kayo sa amin, no? Pinagbibigyan lang namin kayo. Parang ganun, mga tol, eh. Pero, yung Vietnam, syempre mga sangkay, hindi magpapatalo dyan sa China. Until now, marami pa rin po reclamation ang ginagawa ng Vietnam. At hindi rin po yan nakakatuwa sa part ng Pilipinas. No, kaya sana magkaroon po talaga ng pagpapatayo ng mga infrastruktura kasi hanggat hindi po ginagawa yan ng Pilipinas, wala lang po. Ganun pa rin. We are claiming that West Philippine Sea or malaking bahagi ng West Philippine Sea sa atin. Pero kamusta? Nagpatayo ba tayo mga struktura doon? Wala. May mga building ba tayo noon? Kagaya po ng China? Kagaya ng China, mga sangkay sila. May mga basketball court sa loob, may mga alakondo na mga pinagawa. Bakit hindi gawin yan ng Pilipinas? Para naman po sana, kahit paano matahimik po yung, baka sakali, no, kumalma. Kasi may pwesto na yung Pilipinas. I'm sure naman, hindi mauunang magpaputok dyan ang China. Siguro, just in case lang na mauna ang Pilipinas. Kasi, may masisisi na po sila. At hindi ako naniniwalang walang budget ang Pilipinas, mga tol. Meron. May budget ang Pilipinas, mga tol. Pinag-uusapan nga sa Kongreso, mga tol, billion-billion eh. Billion nga ginagastos para sa mga travel expense, di ba? Million-million ngayon ginagagastos para sa mga confidential funds, di ba? Eto, mga tol, 1999 nung isinadsad ang BRP Sierra Madre dyan, ilang presidente na ang dumaan. No? Magsi-silver anniversary na yun eh. Pero bilangin nyo kung ilang taon na ang nakalipas, mga tol. Kung 1999 ka pinanganak, ilang taon ka na ngayon? O, di ba? Ang tagal na, mga tol. Napakatagal na. Nandiyan dyan, ilang presidente na yung dumaan. Hindi na patayuan ng structure. At yun ang kaisa-isa nating outpost, mga tol. BRP Sierra Madre. Di ba? Yung Coast Guard, ngayon nagkaroon na sila ng building nila dito sa Pag-asa Island. O, tapos, di ba? Pero ito, outpost natin sa BRP Sierra Madre, malapit na rin siyang gumuho, mga tol. At inihintay na lang ng China na kusang gumuho yan. At malamang sa malamang, once na gumuho yan at nagsialisa ng mga sundalo natin dyan, hindi na natin mababawi yan, mga tol. Babakuran na agad nila yan. Babantayan na agad nila ng napakaraming maritime militia vessels nila. Babantayan na agad yan ng Navy nila. Babantayan na agad ng Coast Guard nila dyan. Hindi na tayo makakapasok dyan, mga kapatid. Mababalitaan na lang natin o ilang buwan, may isla lang nakatayo, malaking isla na merong mga condominium na mga gusali. Yan, may mga paliparan din, may mga runway. 'Di ba? Sa atin, no, sino naikinabang? Pondo ng bayan, 'di ba? Binabudget pampagawa daw ng kalsada, hindi naman matatapos. Doon na pupunta yung mga bilyon-bilyon, mga tol. Ay nako, ikaw bilang isang Pilipino, ano masasabi mo, mga tol, dito sa balitang to, dito sa pinanood natin, no? Ikaw, ano masasabi mo rito? Pwede kang mag-comment sa ibaba. Share mo ang iyong opinion, share mo ang iyong saloobin at palapalagay. Happy New Year sa inyong lahat, mga kapatid. Ako nga pala si Shobal D. Peace out.